Malapit nang mag-goodbye itong si Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs dahil 4 na lang ang nalalabing laro nila this season. At dahil diyan ay siguradong alam na ng Yokohama na isang stopover lang ang Japan at naghahanda na si Kai sa kanyang pagbabalik sa US para subukang muli ang pagpasok sa NBA. Parang hindi na masyadong malaki ang maitutulong ng last 4 games ni Kai sa Yokohama para sa kanyang paghahanda sa NBA Summer League. Ang pinaka-importante ngayon ay ang pagiging maingat sa last 4 games na hindi magkamit ng injury. Kung ako si Kai, ay hihingi sana siya ng pabor sa kanyang team na mag-sit out na lang siya sa last 4 games ng Yokohama to make sure na walang untoward incident na mangyayari. Dahil ang pinakaayaw nating mangyayari ay ang matulad last year na naglaro si Kai sa NBA Summer League at sa mga NBA team workouts na meron na pala siyang ininda sa kanyang likod. Kung sa improvement lang, ay napakalaki na ng kaibahan sa laro ngayon ni Kai. This season sa Yokohama B Corsairs ay ang first time na nakikita na natin na ginagamit niya ang kanyang dribbling skill, isang skill set that sets him apart sa ibang mga legit 7-footers. If plans don't miscarry, ay siguradong makakapasok na si Kai sa NBA this year. At ito na ang last time na maglalaro si Kai Sotto sa Japan. Kaya ang tanong, goodbye Japan na ba at hello NBA? Well, kung titingnan natin ang NBA landscape, ay talagang nagkaroon na naman ng paradigm shift galing sa small ball at nag-transition na naman sa mga big man. Isang patunay dyan ay ang pagkalaglag ng Golden State Warriors sa playoffs na alam naman natin na sila ang pasimuno in recent times small ball philosophy. Kaya nagdadagsaan na naman ngayon ang mga naglalakihang players sa NBA. At hindi lang sa sentro, kundi pati ang mga point guards ay naglalakihan na rin. Kaya dahil dito, ay nabubuhay ang ating paniniwala na this year ay finally makakapasok na si Kai sa NBA dahil fully healthy na ang ating idol compared last year na injured siya. Kung last year ay konti lang ang kanyang playing time, ngayon naman ay gumaganda na ang kanyang playing time at nadadala ito sa kanyang magandang laro rin. At nakakabilib rin ang kanyang mga ginagawang highlight reels playing above the rim. Pati ang kanyang handles at shooting ay naipakita rin niya. Pero ang pinakamalaking kaibahan ay ang kanyang pagpapalakas ng kanyang katawan. Although hindi pa talaga nakukuha ni Kai ang NBA ready na lakas, pero sa ngayon ay malaki na ang improvement in terms of strength and power, pati ang kanyang stamina ay nag-improve na rin. At pati ang kanyang kumpiyansa ay biglang tumataas, kaya mas marami ang rason kung bakit maniniwala tayo na makakapasok na si Kai sa NBA this time dahil nga napakalaki na ng kanyang improvement. Kaya napaka-crucial ang kanyang NBA Summer League at dapat na makuha ni Kai ang tiwala ng kanyang coach sa mga workouts pa lang upang masiguro niyang magiging starter siya sa NBA Summer League at makakuha ng mahabang playing time. Pero in the event na hindi maganda ang magiging playing time ni Kai sa NBA Summer League, ay meron naman siyang fallback at pwedeng makabawi sa Olympic qualifying tournament sa kanyang paglalaro sa Gilas na siya ang magiging starting center ni Coach Tim Cone. Sigurado ang kanyang playing time sa Gilas, kaya pwede niyang gamitin ang paglalaro sa Gilas upang manotice ng NBA, especially against Latvia, na expected na makakatapat niya si Kristaps Porzingis. Kaya napaka-wide open pa talaga ng pinto sa NBA dream ni Kai. At dahil dito, pwedeng this year na matutupad ni Kai Sotto ang kanyang ultimate dream of playing in the NBA. At balitang NBA naman, Nikola Jokic at Denver Nuggets, kinana ang Los Angeles Lakers. Sa pangsyam na sunod-sunod na laro, inari ng Denver Nuggets ang Los Angeles. Nambuli ito sa Nikola Jokic ng 32 points, 12 rebounds, 7 assists and 2 steals para akayin ang Nuggets sa score na 114-103 na panalo nila laban kina LeBron James at Lakers sa first round playoffs game 1. Naka-double-double rin ng Denver sina Jamal Murray, 22 points, 10 assists, at Gordon, 12 points, 11 rebounds.
Nagdagdag din ng 19 points, 8 rebounds si Michael Porter Jr. At sumabay ng 32 markers, 14 boards si Anthony Davis, pero kinapos ito. Tumapos naman si LeBron James ng 27 points, 8 assists, pero silat sa pang-apat na pagkakataon sa kanyang 17 first-round openers. Crunch time na nang unang bumitaw ng basket si LeBron James nang sumablay ang tutok na tira at dinakdakan sa transition ni Jokic. At sa sumunod na play, mukhang nagsarili na itong si LeBron James nang madulas siya habang umatake sa lane at bumalik sa Nuggets ang bola. Nilista lahat ni Kentavious Caldwell-Pope ang 12 points niya pagkatapos ng break kabilang ang tatlong tres sa 13-0 run ng Denver sa third quarter para kontrolin ang laro. At ang Game 2 ay sa Martes na. Habang si Christian Wood ay tutulungan ang Los Angeles Lakers at babalik siya sa Game 3 versus Denver Nuggets. Plano ng big man ng Los Angeles Lakers na si Christian Wood na maglaro sa Game 3 ng playoffs laban ng Denver Nuggets. Ang good news para sa Lakers ay ibinunyag ni Shams Charania ng The Athletic at Stadium. Lakers Christian Wood is planning to return to action in Game 3 versus Denver Nuggets on Thursday in Los Angeles. At ilang linggo ring nawala itong si Wood matapos nagtamo ng knee injury nitong February. At si Wood ay merong average na 6.9 points, 5.1 rebounds sa unang season nito sa Lakers. At ang pagbabalik ni Wood ay makakatulong sa Lakers para mapigilan ang big man ng Nuggets na si Nikola Jokic, kung saan tinalo ng Nuggets ang Lakers sa unang laro nito sa playoff series. Habang sina Jalen Brunson at Josh Hart wala stick para sa Knicks. Umiscore ng tig 22 points sina Jalen Brunson at Josh Hart para kumplituhin ang 111-104 na panalo ng New York Knicks laban sa Philadelphia 76ers sa Game 1 first round series. Sa kanyang on-court interview sa Madison Square Garden sa New York City, ibinato ni Brunson ang kredito sa kanyang backup sa point, Juice McBride. Ang mabilis na sagot ni Brunson nang tanungin ito kung sino ang bumida sa panalo. Off the bench, nagsalansa ng 21 points si McBride, 12 points sa second quarter, matapos lumabas ang Sixers center na si Joel Embiid nang mukhang umalog ang operadong tuhod nito paglapag niya mula sa kanyang dunk. At ang resulta ay inari ng Knicks ang period 13-12 para umagwat sa 59-46 sa break. At bumalik sa second half itong si Joel Embiid, inagaw ng Philly ang lead sa 82-79 papasok sa fourth quarter. At dalawang tres ang ibinaon ni Hart sa final period at muli ay kinontrol ng New York Knicks ang laro. At mag-host muli ang Knicks sa Game 2 ngayong Martes.